Sa isang laban sa pagitan ni Razor at ng mga miyembro ng Phantom Troop na sina Shalnark, Phaeton, Shizuko, Finks, Cortopi at Franklin, makikita natin ang isang sagupaan ng mga bihasang mandirigma na may kanya-kanyang natatanging kakayahan. Ang resulta ng laban na ito ay magdedepende sa strategy, coordination at paggamit ng kanilang mga non-abilities. Una, kilala si Razor bilang isa sa pinakamalakas na tagapangalaga ng Grid Island at isang Game Master. Ang kanyang pisikal na lakas ay kahanga-hanga at ang kanyang kakayahan sa NEN ay nakatuon sa enhancement at emission na nagpapaintulot sa kanya na magpalabas ng napakalakas na energy balls. Kanyang husay sa dodgeball ay nagpapakita ng kanyang kakayahan sa disiplina at pagtuon. Bilang tagapangalaga ng Grid Island, pamilyar siya sa mga patakaran at mekanismo ng laro na nagbibigay sa kanya ng kalamangan sa pagharap sa mga hamon na nauugnay sa Grid Island. Sa kabilang banda, ang Phantom Troop ay isang grupo ng mga elite na kriminal. Bawat isa ay may kanya-kanyang espesyal na kakayahan. Una sa ating listahan ay si Shalnark. Ang kanyang kakayahang kontrolin ng iba gamit ang kanyang cellphone antenna ay isang malaking bentay sa taktikal na aspeto. Maaari niyang kontrolin si Razor o isa sa kanilang kalaban upang mapalapit sa tagumpay. Pangalawa, si Phaeton. Bilang isa sa pinakamabilis at pinakadelikadong miyembro ng Phantom Troop, si Phaeton ay may kakayahang maglabas ng Painpacker, isang non-ability na sumasailalim ng pinsala sa kanyang natamo sa kanyang kalaban. Kanyang bilis at brutality ay magiging malaking banta kay Razor. Pangatlo, si Shizuko. Ang kanyang kakayahang mag-alis ng anumang bagay gamit ang kanyang vacuum cleaner na si Blinky ay isang versatile ability na maaaring magamit upang alisin ang mga energy balls na ibinato ni Razor o anumang obstacle sa kanilang daan. Apat, si Finks. Ang kanyang pisikal na lakas ay walang kapantay, lalo na kapag umiikot ang kanyang braso upang mag-generate ng mas malakas na suntok. Ang kanyang enhancement ability ay maaaring magbigay ng sapat na lakas upang makipagsabayan kay Razor. Panglima, si Cortopi. Bagaman hindi direktang panglaban ng kanyang kakayahan, ang paggawa ng mga duplicate na mga bagay ay maaaring gamitin para sa pandaraya o pagkakaroon ng strategic advantage sa labanan. Ang panghuli, si Franklin. Ang kanyang NEN ability na nagpapaintulot sa kanya na maglabas ng mga bala mula sa kanyang mga daliri ay nagbibigay sa kanya ng long range combat capability na maaaring magdulot ng malaking pinsala kay Razor. Kung susuriin ng mga kakayahan ng Phantom Troop, malinaw na mayroong silang sapat na versatility at kapangyarihan upang magbigay ng matinding laban kay Razor. Ang kanilang tagumpay ay malamang na nakasalalay sa kanilang kakayahang magtulungan at gamitin ang kanilang mga kakayahan sa tamang pagkakataon. Gayunpaman, hindi dapat maliitin si Razor bilang isang bihasang mandirigma na may malalim na kaalaman sa Grid Island. Maaaring may mga estratehiya siyang hindi inaasahan ng Phantom Troop. Ang kanyang karanasan, lakas at determinasyon ay may salik na magbibigay sa kanya ng kalamangan sa laban. Sa kabuuan, ang labanang ito ay magiging isang matinding tagisan ng lakas, talino at diskarte. Bagaman may malaking bintay ang Phantom Troop sa dami at versatility, hindi dapat isantabi ang posibilidad na si Razor ay makahanap ng paraan upang magtagumpay. Ang kinalabasan ng laban ay tunay na hindi tiyak at nakadepende sa kung paano nila gagamitin ang kanilang mga kakayahan sa harap ng kanilang kalaban. Kung nagustuhan mong video ito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming salamat.